Sa sobrang mahal ng gasolina ngayon, plus malakas pa sa konsumo yung motor at scooter mo. So ano na lang ang gagawin natin, hindi ba? So this video is aalamin natin kung ano yung mga bagay na dapat natin in-check in case na napansin mo na malakas na sa gasolina yung motor o scooter mo. So this video is for you. Okay, so meron tayong 7 bagay na dapat nyong i-check in case na lumalakas na sa gasolina yung mga scooter at motor mo. Unang bagay na dapat mong i-check dyan is yung air filter. Now, yung air filter, mga sir, kung makikita nyo dyan sa picture or video na pinapakita natin, nadudumihan yan. Kumbaga, nagkaklag yung mga dumi dyan. Now, anong mangyayari kapag madumi yung air filter? Nahihirapan yung makina natin na humigop ng malinis na hangin. In return dyan, napipilitan yung makina na magdagdag ng power. So, kumakain niya ng gasolina kasi napipilitan siyang humigop ng malinis na hangin. So, yan yung dapat una i-check nyo, yung air filter. If in case na madumi na po yan, mga sir, dapat nyo na po yung palitan ASAP. And now, kailan ba dapat magpalit tayo ng air filter? Now, based sa manufacturers, yung libro na kasama doon sa binili mo na motor, usually, nag-range yan sa mga 12,000 kilometers to 15,000 kilometers. Now, if yung motor nyo, if brand nyo ba yan o second hand, paglampas na yan sa 15,000 kilometers, dapat mo nang i-check or palitan agad yan. Now, meron mga senaryo na hindi pa siya nakakaabot ng mga 12,000 pero madumi na yan. So, case-to-case basis po yan. Kapag yung lugar po nyo is palaging umuulan o maputik dyan, so always check your air filter. Kapag sa tingin nyo is madumi na talaga siya at hindi pa siya nakakaabot ng mga 12,000 to 15,000, dapat nyo na po yung palitan ASAP. Pangalawa na dapat mong i-check dyan is yung spark plug. Now, kailan ba tayo magpalit ng spark plug? Ideally, based sa manufacturers, kailangan magpalit tayo ng mga 8,000 kilometers. Kapag lumagpas na dyan, dapat na tayong magpalit. Now, meron din mga case na hindi pa umaabot ng mga 8,000 is puno na ng carbon deposit yung spark plug. Now, bakit lumalakas yung gasolina? Kapag marami na yung carbon deposits o dumi yung spark plug, mga sir, nahihirapang mag-spark yung spark plug. As a result, mahirapan siyang magbigay ng spark doon sa combustion chamber. As a result, mas marami kang gas na gagamitin para gumana yung spark plug. Ayan. Okay, so pangatlo naman na dapat nyong i-check kung tapos na sa air filter, tapos na din sa spark plug, kung walang problema dyan. Pangatlong i-check mo is dapat yung mga gulong mo, both sa harap at saka sa likod. Baka lang naman, hindi mo napapansin, hindi mo regular chine-check yung pressure ng inyong mga gulong, nakadagdag yan ng konsumo ng gasolina kasi napipilitan yung makina. Kapag inflated yung tires o kulang sa hangin, mas nagdadagdag siya ng force para mas tumakbo yung motor. As a result dyan, kumakain din siya ng additional gasolina. Now, ano ba ang tamang air tire pressure para sa mga gulong nyo? Sundin nyo po doon sa manufacturers nyo. In case sa akin po, nag-i-stick po ako sa mga 30 to 35 PSI. Depende din yan sa gulong na ginagamit niyo. And now, tapos na tayo sa tire pressure, sa spark plug at saka sa air filter. Dito na tayo sa pang-apat na dapat nyo i-check. Now, ang dapat nyo i-check sa mga scooters, hindi sa mga manual na may mga clutch. Kapag scooter ka, dapat mong i-check yung CVT system. Now, kailan ba tayo magpapalinis ng CVT? According sa manufacturer is every 6,000 kilometers. Or depende case to case yan. Kapag yung lugar nyo is palaging umuulan, maputik ang daan, malamang napapasukan niya mga alikabok at saka putik na mga pino. So, kapag kasi napasukan niya ng dumi, ang resulta niyan is nabibigatan yung CVT para siya umandar. And at the same time, kailangan nyo din pong i-check yung mga parts niyan, katulad ng spring, yung clutch, yung rollers, yung belt. Kapag na siya, meron na siyang signs na may wear and tear na nangyayari, mahihirapan siya o bumibigat yung CVT. As a result, kumakain siya ng gasolina. Ayan. Okay, dito na tayo sa panglima. Ang dapat nyo i-check dyan sa panglima na bagay is yung injector. Now, halos lahat ng mga motor, mga sir, is naka-FI na, fuel injected na. May mga ilan na nanatiling carburetor pa, pero kapag fuel injected yung mga motor nyo, scooter nyo, is dapat nyo siyang ipalinis. Kailan ba? Dapat every 15,000 kailangan nyo niyang ipalinis doon sa mekaniko yung fuel injector. Spray lang naman yan ng mga panlinis nila. Importante kasi na nasa tamang fuel ratio na ini-spray ng
injector. Kasi kapag hindi tama, nagkakaroon ng bad efficiency, bad performance. Ngayon, pinipilit niya ni injector na mag-spray pa kasi nga hindi tama yung fuel ratio na ibibigay niya. As a result, kumakain din niya ng more additional na gasolina. Ayan. And now, dito na tayo sa pang-anim. Ang pang-anim na dapat nyong chine-check o dapat regular is etong pagpapalit ng engine oil. Ayan, napaka-importante ng regular na change oil mga sir. Kasi kapag hindi mo sinusunod yung interval na pagpapalit ng oil, ang mangyayari ng yan mga sir, sa case ko, every 2,000 kilometers nagpapalit na ako ng oil. Kapag lumagpas ka dyan, ang mangyayari dyan is nadadagdagan ng friction o engine resistance doon sa makina. As a result, nagiging bad performance yung makina. Napipilitan yung makina na mag-perform pa kasi nga nagkakaroon ng matinding friction doon sa loob kasi nga hindi na fresh yung engine oil na ginagamit mo. Kapag regular ka na change oil, of course, fresh lagi yung engine oil na ginagamit mo, mas malakas ito at mas naliles yung mga engine friction o engine resistance doon sa loob. Ayan, so napaka-importante talaga na regular tayo ng change oil kasi nga para nalulubricate properly yung mga parts na nasa loob. Ayan. At dito na tayo sa panghuli, ang pangpito na dapat nyong i-check mga sir. Hindi ang makina dapat nyong i-check dyan o ang motor. Ang pangpito na dapat nyong i-check ay inyong mga sarili. Bakit? Kasi dito marami ang, kumbaga, even ako din, victim din ako nito. Ang pangpito is yung inyong mga riding habits. Ng malaking factor mga sir sa fuel consumption yung riding habits. Kumbaga, ang nangyayari kasi kapag yung riding habits nyo is, let's say, biglaang hataw, ayan. So, nangyayari dyan doon sa mga beginners pa, usually hindi alam, no? Yung biglaang paghataw ng accelerator, malakas sa konsumo yan. And then, yung yung mataas na RPM, minimaintain mo sa mataas na RPM yung accelerator mo. Of course, malaking bahagi ng gas din yung kinakain dyan. So, learn to drive lang yung smooth lang, yung wag kang biglang hataw agad, pagkaandar mo pa lang sa motor, hataw ka agad, ayan. So, malakas sa gas yan. And then, yung palagi kang nagme-maintain sa high RPM, mga sir, no? And then, yung frequent ka nag-accelerate. Yung dapat kasi dyan is swabe ka lang nag-drive ng accelerator. So, laruin mo lang, timplahin mo lang yung tamang paggamit na acceleration. Ayan. So, yan yung mga 7 bagay na dapat nyong i-check in case na napansin nyo na lumalakas na sa gasolina yung mga motor at scooter nyo. Yan. So, hopefully, meron kayong nalaman sa video natin mga sir. If meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment description at babasahin natin yan lahat. So, yun lang. Kita-kits sa sunod na video natin. Ride safe.